Naghigpit uli ang Metro Manila Development Authority sa pagpapatupad ng motorcycle lane policy. Ang mga rider na wala sa tamang lane, pinaghuhuli. At mula po sa Quezon City, nakatutok live si Steve Dailisa. Steve! Vicky, aabot na nga sa halos 200 yung bilang ng mga nahuling lumabag doon sa motorcycle lane policy. Pinakamarami, Vicky, yung mga nahuli sa EDSA at dito sa Commonwealth Avenue. Yung muling pagbuhay sa pagpapatupad ng pulisiyang ito, inaasahan, Vicky, na magpapababa doon sa bilang ng mga naaksidente at makakatulong sa pagresolba doon sa hebigat na problema sa traffic. Halos burado na ang asul na linya pero buhay na buhay muli ang pagpapatupad ng motorcycle lane ng MMDA. Kahit nagpaalala na noong Biyernes, marami pa rin ang pasaway na labas-masok at di makasunod. Tuloy natiketa ng MMDA at pinagmulta ng 500 pesos. Pati mga nakatsinelas at shorts, pinaghuhuli rin. Hindi na susunod yung for private only and motorcycle only. Sa ilalim ng guidelines ng MMDA, sa loob lamang ng mga asul na linya maaaring bumaybay ang mga motorsiklo. Pero hindi eksklusibo para sa motorsiklo ang motorcycle lane. Ibig sabihin, pwede ring dumaan dito ang mga ibang sasakyan. Taong 2011, sinimulang ipatupad ang motorcycle lane sa Commonwealth Avenue, EDSA, Macapagal Avenue at C5. Pero nanamlay din daw ang implementasyon dahil sa umano'y kakulangan ng enforcer ng MMDA. Muli itong binuhay para pababain ang bilang ng mga naaaksidente. Sa unang 4 na buwan pa lang ng 2016, higit 80 na ang namamatay. Once so disiplinado sila sa kalye, nakakatulong ho yan dun sa kahit papano makakabilis at makakapagbigay ng order. Yung in-implement to, there was less than 5 deaths a year. Mga 40 to 60% pa rin ang hindi nakakaalam ng motorcycle lane. Kasi maraming ang baguhan, ang bilis kasi ng benta ng mga motor, hindi namin makaya maagapan ng pag-educate. Sabi ng MMDA, ang heavy-gat na traffic na nararanasan ngayon, inaasahang lalala pa habang papalapit ang Pasko. I will tell you straight, hindi ho natin hahanapin na luluwag yan. Ang ginagawa po natin, ma-manage yung alam natin na bibigat na traffic. Kaya muling kinabitan ng bakod ang mga bangketa sa EDSA, mahigpit na ipatutupad ang closed-door policy sa mga bus, no weekday sales sa mall, pati mga funeral convoy at student drivers, ipagbabawal na rin daw munang dumaan sa mga pangunahing lansangan. Vicky, inaasahan na makakapagpaluwag din dun sa mabigat na daloy ng trapiko yung pagbubukas dun sa ilang mga public property. Hanggang ngayon, patuloy ring pinag-aaralan ng MMDA yung posibilidad ng pagpapatupad ng number coding tuwing araw ng Sabado. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Commonwealth Avenue. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisa.